walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kumusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. Syempre ko ako naman ang tatanungin ninyo. Kita naman ninyo ang fresh pa rin ng beauty natin, di ba? Ganyan talaga siguro kapag maganda ka, charot. Pagod tayo today kasi syempre ang dami namin ginawa sa school kanina. Kanina may ceremony kami ng marching regarding nga dito sa tawag dito sa scout. Kasi nga di ba yung mga grade 1 kasi parang i-welcome sila. So nagkaroon kami ng marching. Diyos ko, ang hirap, ang kukulit ng mga bata. Tapos, bukod doon ay nagparada din kami para naman sa anti-drugs. Nakakaloka, layo na nilakad namin. Mga around 10:30 ng umaga hanggang 11:30. Ayun yung parada namin. Under the sun talaga. Tapos, ang layo-layo nung nilakad namin. Hindi ko naman nakita kung anong purpose. Ba't kami doon naglakad? Wala namang mga tao doon. Di ba? Diyos ko, parang nasa kalsada kami na nasa highway na wala namang mga tao. Puro yung mga lang, yung mga nagmomotor. Diyos ko, yung mga bata, kukulit pa. Pero masaya naman kasi syempre experience, tapos ayun, tawag dito, exercise na rin, di ba? Maglakad ka ng ganong kalayo. So, exercise na yon. So, marami tayo na-burn na cholesterol doon. Ganon. Ayun naman yung importante. So, hindi pa ako nagbibihis kasi pag nagbihis ako, maliligo na ako. So, tinodo ko na para makita nyo na rin yung costume ko. So, yan. And then, of course, shout out sa inyong lahat kung saan man kayong panig ng mundo na nakatira. Maraming salamat. So, ang dami natin mga friends, yung mga nasa USA, Canada, Australia, ayan. Tapos may Middle East, di ba? Tapos meron din tayong mga friends sa Europe, ayun. Ay, nako, ang bongga. Maraming salamat sa inyong lahat. Syempre, lalo na yung sa Pilipinas. Oo. Kasi yung mga friends natin sa Pilipinas ay talaga namang grabe, ang saya. Ganon. So, ito na nga. Sabing ganon yung chika kasi natin today. Bukas na yung bukas na yung supranational, di ba? So, syempre excited tayo sa ating mga pambato kasi dalawa sila pambato dito sa Mr. and Miss Supranational. Ito nga si Kenneth Cabungcal kung saan para sa Mr. Supranational at saka si Tara Valencia sa Miss Supranational naman. So bukas na yan, 27 and 28. Sa 27, mauuna yung Miss Supranational. So bukas ng 2 p.m. 2 a.m. daw, Philippine time. Ayun yung nabasa ko. Kaya yung mga nagtatanong, ano ba guys? Huwag tayo pa ulit-ulit ha, i-announce ko na. 2 a.m. ng madaling araw. Pero hindi siya mamaya sa sa Saturday ng umaga. Ganon. So, Philippine time yon. Kaya, abangan na lang ninyo. Mapapanood nyo naman niya sa YouTube channel. Di ba? So, sa 28 naman, ang Mr. Supranational naman. So, syempre, excited tayo. Kahit yung iba nahihinaan talaga kay Kenneth Cabungcal. Sa totoo lang. Naririnig ko, nababasa ko, sabi gano'n, hina naman ni Kenneth Cabungcal. But ako, para sa akin, siguro magtiwala lang tayo. Ayun yung sabi kasi sa akin ni Jordan. Charot. Magtiwala daw tayo. Kasi sinabihan ko kasi si Jordan, sabi ko, I think ang hina ng laban ni Kenneth. Kasi yun naman talaga yung na-observe natin, di ba? Parang ang hina talaga. Kasi parang feeling ko, magaling si Kenneth, walang problema. Kaya lang, ang lalakas nung kalaban. Tapos yung ang lalakas nung kalaban, hindi maka-obra ng maigi doon si Kenneth. Kaya sabi ko, parang tagilig si Philippines talaga. Yung mga ganon. Tapos sabi naman niya, baka mamaya gulatin kayo niyan. Sabi ko, gugulatin saan? Tapos napaisip ako, baka kasi yung mga hurado, gusto din naman si Kenneth, hindi lang natin alam, di ba? Kasi syempre,
pinapakitaan siguro ni Kenneth ng magandang attitude to, yung mga tipong ganon. Kaya i-consider mo din yon. So ako naman, para napaisip ako sa bagay, pwede nga tayong gulatin. Kaya lang, pag titignan mo kasi yung performance niya, hindi talaga ugma. Oo. Parang pag tinignan mo yung performance niya, parang hindi siya yung hinahanap ng supranational. Para siyang si Tanggol. Alam mo yon, maglakad. Kala mo nasa action, nasa action movie or nasa teleserye ng isang action, so ganon, na may kaaway. So hindi ko nakikita sa kanya yung pagiging wow, ang gwapo, wow, very very supranational. Parang hindi talaga ako na-amaze. Pero nandoon ako sa part syempre na so suportahan natin dahil pambato natin to. Pero real talk lang talaga. Parang ang layo ni Kenneth doon sa mga kalaban. Tapos yung mga kalaban, pag tinignan mo, very calm. Tapos ang ganda ng tindig, ang haba ng mga bias, ang tangkad tignan. Tapos ayun, sila yung nagbibigay ng supranational vibes, mga tipong ganon. Pero kasi minsan naiisip ko din, baka naman biglang malusutan to ni Kenneth. Kasi for now, ang tansya natin sa kanya, I think kaya niyang pumasok ng top 20. Pero kasi pagdating sa top 20, baka kasi makatalon to ng top 10. So pag nag-top 10, Q&A yun, wala, kaya nun ni, talaga, ni Kenneth. Pero, tagilid siya doon sa top 10. Kasi kung talagang yung nakikita natin, yun din yung nakikita ng hurado, talagang aarangkada talaga si Kenneth ng di ba? Yung mga yung si Kenneth mawawala talaga sa eksena. Kaya sabi ko, 50-50 talaga siya. Top 20, papasok yan. Top 10, parang, uy, tagilid tayo dito ha. Pero, tignan pa rin natin, malay mo, di ba? Oo. Kasi pag nakapasok na yan ng top 10, feeling ko kukuda na yan. At pag nakakuda na yan, ayun na yun. So, yun. Makakarating na yan sa top 5. So, ayun yung swerte na dapat na meron si na malusutan niya yung top 10 para pag naka-top 10 siya, may chance siya maka-top 5. O, di ba? And then si Tara Valencia naman, syempre, I'm very contented and happy talaga sa ipinakikita na performance ni Tara Valencia. Maganda yung laro ni Tara Valencia eh. Noong una sabi ko, ay maganda yung laro ni Kenneth kasi parang umaarangkada. Noong hindi pa sila pupunta dyan. Pero yung dumating na siya dyan sa Poland, I think parang nawala yung kinang niya kagad nang nagsama-sama na yung mga lalaking malalakas na brusko-bruskuhan, di ba? Kaya sabi ko, ay parang bakit ganun yung nangyari? So, babalik ka kay Tara. Ito naman si Tara, talagang nasa diskarte niya na, paandar talaga siya. Iba yung game ni Tara eh. Sobrang talagang eksena na siya, paandar siya, kumakabog. Kaya sabi ko, hala, nakakagulat si Tara, di ba? And then, ayun, maganda yung ipinakita niya hanggang sa maganda din yung performance niya at maganda din talaga yung mga pasabog niya. Kaya sabi ko, my gosh, si Tara, nakakagulat sa competition na to. So, doon ko siya nagustuhan. Masasabi ko na malakas si Tara Valencia para sa corona ng Miss Supranational. May laban, may chance. So, tignan natin. Pero, ang kalaban din, malalakas din di ba? May mga malalakas din. Pero, kaya ni Tara talaga maka-top 5 at feeling ko kaya niya mag-last two standing dito. So, yun. So, tingnan natin kung ano yung magiging ganap. And then, kay Kenneth Kabungkal, ganun pa rin talaga. Yung tulad ng sinabi ko, pag may swerte siya, makakapasok ng top 10. And then, pag nakapasok ng top 10, magaling kumuda, kayang pumasok ng top 5. Opposite naman sila doon ni Tara Valencia. Si Tara Valencia naman, kayang puntong-tong niya ng top 10. Matik yun. Yung kumbaga parang, kaya na yan ni Tara. Pero, pag may kudaan doon, pwedeng siya doon tumagilid. Doon talaga, pwede talaga ikaligwak to ni Tara na baka hindi na mapunta sa top 5 kung sasablay. Kaya nga sabi ko, opposite silang dalawa ni Kenneth, pero I hope na sana talaga maglaro sila ng bonggang-bongga sa competition. At syempre, sana may swerte talaga sila. Swerte na kaagimat na parang feeling ko, yung swerting yun ang magpapanalo talaga sa kanila.
swerte. Halimbawa, si Kenneth nakarating ng top 10. So, kaya niya nang kumuda. So, swerte siya doon. Kasi di ba 50-50 siya sa top 10. Tapos, pagdating naman si Tara naman, pagdating sa top 10, feeling ko kayang-kaya to ni Tara. Ang ano lang kay Tara, parang ang pag nag-Q&A. So, doon naman siya pwedeng kaya sana swerte yung mabunot niya na madali niyang masasagot at alam niya kung paano to sasagutin na may impress yung mga kandidata, yung mga hurado, di ba? So, yun. So, sabi ko, talaga kailangan nila ng swerte. Swerte at syempre, ayon, ang magpapanalo sa kanila, di ba? So, yun. Tignan natin, syempre, full support pa din. And then, sana wag niyong kalimutan bumote sa Supra Chat. Kasi doon talaga sa Supra Chat, sa Supra Fan Vote, oo, para alam mo yon na may chance pa rin tayo. Di ba? Kung ano yung mangyari, may backup. And malay nyo, di ba, tayo ang makalusot dyan. O, di ba? So, yun. So, paano boboto? Mag-download ka ng Supra apps dyan sa phone mo. And then, pumunta ka sa fan vote or Miss Supra Vote, parang ganon. And then, ayun na, hanapin mo na si Philippines at saka si Mr. Philippines doon. Kaya ano pang hinihintay mo? Boto na. So, yan. So, maraming salamat. Syempre, sa inyo lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell to more updated. Syempre, sa ating mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.